Ito mga kababayan, Senator Loren Legarda, hindi na nakapagtimpi sa Senado biglang nag-init ang ulo ng senadora sa isang sekretary na hindi daw nagpakita sa sesyon ng Senado. Ayon sa senadora, wala daw kasi ginawa itong sekretary, kundi ang pamumulitika at tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro binanatan ng taong bayan dahil sa kanyang pagsisinungaling na wala raw krisis ang bansa. Yan po ang inyong mapapakinggan sa videong ito. Hindi po excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan. Excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concerns sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect, kasi po nag-break, hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung ano pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. Of course. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time. So, No? when did you give the letter? Kasi, alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Darating natin secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa isang tao. Pero huwag niyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi inyong kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Thank you, Mr. Chair. Thank you. And may I reiterate ang ginagawa nila, no? Sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis. May crisis na po. Hindi na naramdaman kami, ramdam namin krisis dito ngayon Matagal na may krisis, hindi lang nila nararamdaman. Wala naman maalam yan. Sobra na nga. Krisis na krisis na tayo. Hindi nyo alam yan kasi di kayo lumalabas ng opisina nyo. Yan mga boss, nandito tayo ngayon sa NEPA Q-Mart para tanungin yung mga manggagawa at ordinaryo Pilipino kung ano masasabi nila sa sinabi ng palasyo, lalong-lalo na ni Yusek Claire Castro. Sabi niya wala pa raw krisis at hindi pa raw kailangan magpanik dahil everything is under control at normal pa lahat. So tanungin natin ano masasabi ng mga kababayan natin. Wala pa krisis kasi hindi na naramdaman kami, ramdam namin krisis dito ngayon Sige nga, magkano lang sasahurin mo, ang mahal lang bilihin. Sa kanila sila okay kasi nasa taas sila Pumunta sila sa baba para malaman lang kung okay o hindi. Kaya nga, baka nagtatagulan. Baka manakaw yung malita Ayan, Auntie Claire, Kaya nga. may tip sa'yo si Ate Judy. Pumunta kayo dito at malaman nyo kung ang tao dito nagugutom o hindi. Ayun. Dala natin ang krisis, matagal nang ramdam ang krisis. Matagal na may krisis, hindi lang nila nararamdaman. Kami lang naghihirap na. Oo. Yung mga, maliit ang dapat makulong. Wala naman maalam yan. Panirang yan Yun lang ginagawa nila, no? Oo, politika. Pag pumunta sila sa mahirap para malaman nila. Parang apektado na nga po lahat dahil sa pagtaas ng petrolyo May crisis na po. Followers mo ako. Ay, totoo nga po. Ano, tumaas na nga bili. Sobra na nga. Crisis na nga po. Oo, tinawanan na lang kayo ni Ate Maribel. Mahal na lahat, no? Opo. Pero wala pang krisis. Krisis. Tuyo, may krisis na ngayon
Hirap na nga kami. Hindi naman nila nararanasan ng hirap. Marami po epekto. Lalo na yung diesel natin, mataas na po. Sobrang mahal na po eh. Nababawi sa kinikita nyo sa pamamasada, no? Oo, nabawasan po talaga. Crisis na crisis na tayo. Hindi, pero sabi, wag daw mangamba pa eh. Sa mga ka-level niyang mayayaman, huwag mo nang mangamba. Tingin mo, sapat na yung ngayon? Ayuda? Sa araw lang nagastos yun. Mahal na po yung bilang bilihin natin. Tapos ngayon dumating pa po yung crisis natin sa Gasino. Dahil hirap po kami mga maliliit na tao. Ayan. Okay, si Boss Alberto na nagsabi, hindi nyo alam yan kasi di kayo lumalabas ng opisina nyo. Pag commute kayo, labas kayo ng opisina nyo, malalaman nyo ano ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno.